Isaiah 53:2. Kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod. Paano lalago? Sa pamamagitan ng naririnig niyang salita na galing sa Diyos. Gaya ng tanim na lumalago at nag-uugat sa tuyong lupa. Wala siyang kagandahan o katangiang makakaakit sa atin para siya'y lapitan. Kung mapapansin niyo po yung mga talata na ginamit natin, may kinalaman sa ugat, may kinalaman sa paglago, diba? Nakukuha niyo po? May kinalaman dun sa mga kagaya niya, lumalagot na uugat. Nagpapahiwatig yun na ang isang pananampalataya na nakuha natin, dapat gano'n. Though it is the smallest of all your seeds, ang sabi sa Matthew 13:32. Yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air comes and perch in its branches. So ano yung ipinakikita dyan ng ating Panginoong Hesus? Here, Jesus depicts the tiny seed of the mustard seed planted by a man in his field. Kaya nga, mag-uumpisa doon sa ganun eh. Ayan yung buto ng mustasa. Na sa umpisa, parang ipinakikita rito, ganito yung gospel. Ang daming pwede ritong i-relate. Na paglipas ng panahon, ito na siya. Ayan na siya. Ano po? Para na siyang isang ganap na tree. Na mula dito, sa panahon na ito na siya'y maliit, lumawak na yung kanyang tinatawag na paglaki ng panahon. Ano po? Lumaki na siya. Yun yung ipinakikita ng mustard seed. Inilalarawan, ini-illustrate ng ating Panginoong Hesus. Tiny seed of the mustard seed plant planted by a man in his field. Why would Jesus compare the glorious coming kingdom of God to such a tiny thing? The mustard seed was commonly used at this time as an example of smallness. Ano po? Pinakikita dyan ang salita ng Diyos na nag-umpisa dyan. Word of God. Ayan, yung gospel nga. Word of God. Na pagdating ng panahon, kagaya din niya ng Kingdom of Heaven, di ba? Sabi doon, it's like a mustard seed, Kingdom of Heaven. Ayan, may isasample mo dyan yan. Parang yung church, di ba? Noong una, nandito nag-umpisa, katagalan, lumawak na yung church. Ganun yung mga nakapaloob dito. Ano po? Na ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki. Ayun. Nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Magugulat ka kasi sa ating kaalaman, ang alam nating mustasa ay hindi puno. Ba't nagkaganon? Ano? Kung gagawin natin literal. So, tingnan natin ang pagpapaliwanag. Ang talinghaga ng butil ng mustasa ay nagpapakita na ang kaharian ng langit sa umpisa ay maliit pa. Yun. Hanggang sa ito'y lumaki, lumaganap at kumalat ang ebanghelyo sa lahat ng bansa at wika. Tumibay na siya. Ganon din yung Christianity. Ano, kung paano naaralan ka ng salita ng Diyos, na nung una ang dami-dami nating mga katanungan, parang ganito, mumunting-butil. Sa paglipas ng panahon, bumilang ka na sa iglesia ng 30 years, 40 years, 50 years, ng ilang years, ay matibay ka na dapat. Baliktad. Kung kailang matured na siya, ay nawala pa sa iglesia. May mga ganon. Nalibang ng mga bagay na nagpapalibang sa tao. Ano ho? Na napunta sa ibang bagay. Empathize. Upang sakupin ng ebanghelyo ang buong mundo at makilala ng lahat ng tao ang kaharian ng langit. What is the meaning of the parable of the mustard seed in Matthew? Pasukin na natin. Ang isang butil ng buto ng mustasa ay isang mabuting aral, Word of God, na ipinunla sa puso ng isang taong tunay na nakinig ng salita ng Diyos. Kung sa paglipas ng panahon ay tumubo ito, yung Word of God, at yumabong, ito'y isang mabuting bagay na kinalulugdan ng Diyos. Ibig sabihin, hinasa ka, natuto ka, pinanday ka sa salita ng Diyos. Ano po? Alam mo na ngayon kung paano maging isang matibay na Kristiyano. At kung ang isang buto ng mustasa ay itinanim sa masamang lupa at tumubo naman, ngunit walang ugat, siguradong hindi yayabong at ito ay magiging kasama sa itatapon at sisilaban sa apoy. Nakapagtanim ka na ba ng mustasa sa iyong puso?
Yung bang dala-dala yung binhi, yung Word of God, may ugat na ba? Matibay na ba? Baka question yan na kayo po ang makasasagot. Nag-aano ba yan? Nasusunod ba yan sa inyo? Yung salita ng Diyos na yan? O kayo nasusunod? Gaano na ba ito kataas? Sabihin, nag-mature ba? Umabot ba sa level ng maturity? Gaano kayabo? Gaano pa kasagana? Yung nadala-dala nyo dyan sa inyong mga puso na salita ng Diyos, na ibahagi ba sa iba? Karapat dapat na ba aninin para sa Diyos? Bawat isa po sa atin ang makasasagot niya sa Diyos. Ano po? At ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang level ng pananampalataya. Hindi madaling magpatubo ng isang tanim, lalo na kung maraming peste sa paligid, na handang puksain ng iyong tanim o binhi, upang ito'y mawasak at mabulok hanggang hindi na mapakinabangan. Nasaan yun? Doon sa parable of the weeds and wheat, na kung paano ang Diyos naghahasik ng salita ng Diyos. Abay si Satanas naghahasik din. Di ba pinakita natin noong nakaraan? Good and bad soil. Kung paano ang Diyos nagpupursiging tumawag ng mga tao, tumatawag din si Satanas. Ano, ako lang sa impyerno? No. Dadamay ko kayong lahat. Parang ganun eh. Kaya hindi madaling magpatubo. Yang mga nasa puso natin na salita ng Diyos, inaalagaan niya. Kumbaga sa isang puno, babantayan mo yan, papatabaan mo yan, didiligan mo yan. Ganun din salita ng Diyos. Kasi pag napabayaan mo yan, hindi yan magbubugat. Tatamarin ka na sumamba, mamamatay na yung faith. Gusto mo, iba na. Kaya inaalagaan